Ito ang Itanong Mo kay Soriano, Simbahan ang Sasagot, Episode 2. Bakit po ba nagsasign of the cross ang mga Catholic? Ang sagot ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church, sinisimula ng isang Katoliko ang kanyang araw, ang kanyang mga panalangin at mga gagawin sa pagsasign of the cross sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sign of the cross sa simula pa ng binyag ay nag-iiwan ng marka ng tatak ni Kristo doon sa taong magiging kanya na at nagbibigay ng tanda ng grasya ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang krus. Ibinibigay ang sakramento ng binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya tayo nagsa-sign of the cross because it is a reminder of our baptism. Malinaw na kaya tayo nagsa-sign of the cross ay para ma-remind tayo sa nangyari nung tayo'y bininyagan. At ano yon? Namatay tayo kasama ni Kristo sa krus. Anong sabi ni Apostol San Pablo? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa tuwing tayo ay nagsa-sign of the cross, we are renewing the graces we received at baptism. Ano yon? Ang buhay sa piling ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng binyag, tayo naman ay lumakad sa panibagong buhay. Sa binyag, kayo'y muling binuhay na kasama niya. Kaya mag-sign of the cross tayo, remembering that we died with Christ in baptism and we received a new life sa piling ng Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kaya din tayo nagsa-sign of the cross is because it is a mark of discipleship. Itong sign of the cross na unang tinatak sa atin nung tayo'y bininyagan ay tanda na tayo ay pagmamay-ari na ni Kristo. Alipin kumbaga. Tulad ng sinasabi ni Apostol San Juan, sinabi ng anghel sa kanila, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang sabi sa Catechism ng Simbahang Katolika, sa binyag, tinatatakan ang isang Katoliko ng isang di mabuburang espiritual na marka ng kanyang pagiging pagmamay-ari ni Kristo. Noong unang panahon, kapag kami gusto kang ariing isang bagay, kailangan mo itong tatakan. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa, sa mga baka na pagmamay-ari niya, tinatatakan niya as a sign of ownership. Ganoon din sa mga alipin ng mga panahon na yon. The sign of the cross too is a kind of branding which indicates ownership. Sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, nire-recognize natin na tayo ay alipin at pagmamay-ari na ng Panginoon na handang maglingkod sa Kanya. It reminds us of our identity in Christ. Kung sino tayo. Ito mismo ang sagot ng ating Santo Papa Francisco. Ang krus ay ang sagisag na nagpapakita kung sino tayo. Ang ating pagsasalita, pag-iisip, pagtingin, paggawa ay nasa ilalim ng tanda ng krus, sa ilalim ng tanda ng pag-ibig ni Jesus hanggang wakas. Ang pagsasign of the cross, pagkagising, bago kumain, kapag nasa panganib, depensa laban sa masama, sa gabi bago matulog, ay nangangahulugan na sinasabi natin sa ating sarili at sa iba kung sino ang nagmamay-ari sa atin at kung sino ang gusto nating maging. Kaya mag-sign of the cross tayo to declare that we belong to Christ at susundin natin siya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya din tayo nagsa-sign of the cross is because of our acceptance of suffering. Ang sabi mismo ni Kristo, kung nais nino man na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, ipinapakita natin na handa tayong yakapin ang krus. Kahit gaano pa kahirap at kasakit bilang kabahagi sa paghihirap ni Kristo para sa simbahan. Ang sabi sa Catechism, ang krus ay ang katangi-tanging sakripisyo ni Kristo. Iniaalok sa lahat ng tao ang pagiging kabahagi sa misteryo Pascual. Tulad ni San Pablo, masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo
Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Kaya mag-sign of the cross tayo to embrace whatever suffering comes and to celebrate our sufferings with Christ. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagsa-sign of the cross din tayo because it imparts blessing. Ang sabi ng simbahan sa Catechism, the Church imparts blessings by invoking the name of Jesus, usually while making the holy sign of the cross of Christ. Sa pamamagitan ng pagsasign of the cross, ang mga pangyayari sa buhay natin ay pinagiging banal. Dala nito ang banal na grasya na nagmumula sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Malinaw para sa simbahan, ang pagsasign of the cross ay nagdadala sa atin ng grasya at nagbibigay sa atin ng spiritual blessing. Ginagawa tayo nitong banal at ang lahat ng mga gagawin natin sa buhay. Ang sabi pa ng simbahan, the Christian begins his day with the sign of the cross. Ang pag-aalay niya ng kanyang araw para sa kaluwalhatian ng Diyos at pagtawag niya sa grasya ng tagapagligtas na magpapakilo sa kanya sa Espiritu bilang isang anak ng Diyos Ama. Kaya mag-sign of the cross tayo to ask God to impart on us His spiritual blessings and divine graces. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At nagsa-sign of the cross din tayo because it is a move against the devil and his temptations. Ang sabi ng simbahan sa Biblia, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. The sign of the cross makes the devil tremble and flee. Dahil sa krus, winasak ni Kristo ang mga gawa ng Diablo. The sign of the cross is like an offensive weapon against the devil. Nung tayo bininyagan, kung saan una nating tinanggap ang sign of the cross, ang sabi ng simbahan, at every baptism, a so-called simple exorcism is performed. A prayer in which the person being baptized is taken away from the devil, delivered from the influence and power of the devil. So masasabi natin na ang pagsasign of the cross is a simple prayer of exorcism na nagtataboy sa demonyo papalayo. At hindi lang ito offensive weapon. Defensive move din ito sa mga temptations niya. Anong sabi ng simbahan? The sign of the cross strengthens us in temptations and difficulties. Kaya kapag natutokso tayo na gumawa ng kasalanan, nagsa-sign of the cross tayo. Bakit? Kasi ito ay nagpapaalala sa atin nung sinasabi ni Apostol San Pablo. Alalahanin natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ang pagsasign of the cross ay nagpapahayag ng ating desisyon na ipako sa krus itong mga pagnanasa at na tayo'y mabuhay sa piling ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang sabi pa nga ni San Pablo, patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. At isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Kaya't patuloy din tayong nagsa-sign of the cross, tanda ng pagsusuot natin ng bagong pagkatao na patuloy na pinapanibago ng Diyos para tayo maging katulad niya. Kaya mag-sign of the cross tayo to crucify our flesh at bilang depensa laban kay Satanas at sa kanyang mga tukso sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatanong ko sa inyo kung bakit lahat na religion ay bawal mag-ano ng cross. Ano ba talaga ang ng cross? Ano ang sagot ng simbahan sa pamamagitan ni San Pablo? Sapagkat ang mensahe ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos.
Walang kwenta para sa iba ang sign of the cross. Kasi para sa kanila, ito ay kahihiyan. Nakakahiya. Kriminal ang pinapako sa krus nun eh. Bakit magsa-sign of the cross sila? Nahihiya sila. Kinakahiya nila ang sign of the cross. Pero para kay San Pablo at sa lahat ng mga Katoliko, ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na sa akin at ako'y patay na nga sa sanlibutan. By the holy sign of the cross of Christ, we shall conquer the world. Pero bago ang world, Facebook muna. Share mo na to para kumalat sa lahat and let us conquer the world with the sign of the cross of Christ.